balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po ang naging bakbakan ng ating pambato na si Jonas Sultan, kalaban ng Hapones na si Reiko Masoda, kung saan mga idol matagumpay po nakuha ng Hapones ang panalo sa isang knockout sa round 1. Talagang nahirapan mga idol si Sultan sa bakbakan na to. Kaliwete kasi at medyo mahaba ang Hapones. Hanggang sa nakatama nga mga idol ng solidong body shot ang Hapones, na agad talaga kinabagsak ni Sultan sa ibabaw ng boxing ring at hindi na kinaya para ipagpatuloy pa ang laban. Sobrang nasaktan talaga mga idol si Sultan sa banat ng Hapones. Iba talaga mga idol kapag body shot na nakatama. Samantala speaking sa bakbakan ng Bantamweight Division mga idol, matapos nga po ang naging digmaan ng WBO Bantamweight Champion Jason Maloney kontra sa matibay nito na challenger ni si Saul Sanchez, kung saan nanalo si Maloney sa isang majority decision at dinepensahan ng kanyang titulo sa unang pagkakataon, kung saan ayon sa report ngayon mga idol, naghahanap po ng bagong kalaban si Jason Maloney para sa plano nitong laban sa Mayo sa undercard na title fight ni George Kambosos Jr. Kalaban si Vasily Lomachenko na gaganapin sa Australia at isa nga mga idol sa target ni Maloney na mapalaban sa isang unification fight sa isa sa mga kampiyon sa bantamweight at priority daw nito mga idol ang mananalo sa bakbakan sa WBC title fight ni Alexandro Santiago kontra kay Jonto Nakatani o di kaya ang IBF champion na si Manny Rodriguez. Gusto daw madagdagan ni Maloney ang kanyang titulo na hawak para masolidify nito ang kanyang pangalan bilang best fighter sa bantamweight. Bagamat sa mga sinabi na ito mga idol ni Maloney ay isang hindi magandang balita naman po mga idol para sa ating mga Pinoy boxing fans, dahil alam po natin mga idol na ang mandatory challenger ni Maloney ay ang ating pambato na si Remark Caballo na galing lamang sa isang panalo via brutal knockout kontra sa Thai boxer. Inaasahan kasi natin mga idol na ang susunod na laban ng dating WBC interim bantamweight champion ay ang title fight nito kay Maloney, pero hindi naman natin mapipilit ang kampo ni Maloney na labanan niya ang kanyang mandatory na si Caballo habang hindi mag-uutos ng fight order ang WBO na maglaban sila, at malamang mga idol hindi mag-uutos ang WBO ng laban kay Maloney kay Caballo anytime soon dahil kakadepensa lang daw nito ng kanyang titulo sa kamay ni Saul Sanchez. At according sa rules ng WBO mga idol, meron pang 1 year na palugit si Maloney para palagan ng kanyang mandatory challenger, kaya pwede talaga mga idol kumuha ng unification fight si Jason Maloney kontra sa kapwa nito kampiyon. Pero gayon pa man mga idol, matagal pa naman ang buwan ng Mayo. Malay natin walang mahanap na unification fight si Maloney at pagdesisyon na lang na palagan nito ang kanyang challenger na si Caballo sa bakbakan. At sa prediction natin mga idol, sakali matuloy ang bakbakan ng Pinoy at Australian fighter at pagbabasihan natin ang huling mga laban ng dalawang fighter, lalo na kung paano winasak ni Caballo ang kalaban nito sa loob lamang ng 32 seconds. Talagang may kalalagyan mga idol ang WBO champion na si Maloney sa kamay ng Pinoy, lalo pa mga idol na sa likod ng Pinoy challenger ang legendary trainer ni si Nonito Donaire Jr. na malaki ang tulong sa pag-improve ni Caballo sa laban.